Ito lang facility ka na mag-impeach. Ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Timothy chapter 4 verse number 1. So, ang kasama din sa inyong mata. It says, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." Ito ta sa gitawag, 2 Timothy chapter 3 verse 1. "This know also that in the latter days perilous times shall come." And in chapter 4 verse number 3, it says, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears." 1 John chapter 4 verse 1. Ayun din sa 1 John 4:1, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits which, or whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world." So natin sigutan ng kabuntagon, 7 days of the end times, or ang Bible nagsultig last days. So doon ay pito ka mga nagsugod og letter di ato ang sigutan ng kabuntagon. Sa atong gibasa, atong makita din nga doon nagidako kayong concern si Apostle Paul, especially sa mga katawhan tungod kay sa ato ng gisgutan atong milabay nga discussion nato. There are a lot of people nga mibiya, no? Mitalikod sa mga pagtulunan. O siya mismo gibiyaan. So ato nang nabasa ato nilabay nga discussion nga all that were in Asia, they turn away from the teaching or from Paul and from his teaching, I believe. It is because kung ikaw matalikod na sa usa ka tao, that means pati ang iyang pagtulunan wala na nimo gidawat o tinuod na siya. In fact, sa ako nga sitwasyon lahi pod naman, I was brought up in the teaching covenant theology, but sa dihang ako ang i-compare ang dispensationalism o kining isa, kining covenant theology, covenantalism, mas doon ay sense ang gitawag dispensationalism i-compare sa covenantalism na teaching. So katong mga teaching sa covenantalism akong talikdan, and I hold sa maong teaching sa dispensationalism. So the same ani nga panghitabo si Apostle Paul na asay mga katawhan, na asay mga inon-an mga churches nga iyahang na patindog, mga local churches, but these local churches turn away from him and from his teaching. Now, unsa man nga mga letter D atong pagtagad ining kabuntagon. So dito magdugay ay ta sa tuang pagatun-an sa pinaka konteksto o mo ni kahitabo sa ato ang panahon karon. Aware ta dapat sa mga ani nga klase sa mga
trabaho sa kaaway nga mao'y mahimong gitawag og panghitabo sa ato ang panahon karon kay we believe no nagtuo kita nga naana kita sa gitawag og last days. So when we say last days, that would be in the church age, padulong sa tribulation period. So yeah, tanda kita naga-concentrate. Now, number one, itong pagtaga din is deviation. Deviation. At ito sa itong gibasa ganyan ng teksto, 1 Timothy chapter 4 verse 1. Yun, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So the word deviation is ang meaning na is a departure from an established ideology, or another meaning niya is a noticeable or marked departure from accepted norms. Atong gibasa din ni karon, atong gibasa sa verse 1. Nagsulti na, some shall depart from the faith. Doon ay mga tao nga mubiya sa pagtuo. Kining iyahang gisulti din pila ka tuig ang mi labay, nagsulat siya si kang Timothy. Kini ang gisulti sa 1 Timothy. Gihatag niya nga warning niya to kang Timothy while he was still alive. At makita din sa iyang epistle. Ingon siya, some shall depart from the faith. Ang some nga makita din dili kay some. Ano man, pag-abot diri sa 2 Timothy 1:15, this thou knowest that all that they which are in Asia be turned away from me. So ang iyang gisulti kaniadto sa 1 Timothy nga dunay mga tao nga mamiya sa pagtuo. It was happened no, after sa iyang epistle sa 1 Timothy. Pag-abot niya si 2 Timothy nga epistle, dito niya gisulat nga naanay mga tao o katong gisulti nahitabo na sa iyang sulat sa gitog 2 Timothy in verse number 15. Na doon na mga tao which ato makita diha, they are all in Asia. Atong nasa gitog Asia, mga churches dito, mga local churches sa Asia, which is Ephesus, atong gi-scroll din na, pito kasimbahan na din na, they turn away from Paul and from his teaching. So there's a deviation nga nahitabo. So in other words, deviation means kanabang sa Bisaya pa na niliko o diditor. Doon ay pagditor, doon ay pagbiya sa mga katauhan. So doon ay nahitabo. And in fact, ito makita din ha. Now, di lang sa atuang panahon karon ang doon ay pagbiya sa pitawag pagtuo. Gisulti na ni Apostol Pablo because he taught sa iyang paghuna-huna nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus hapit na. Gani iya mo nang iyang gi-include ang iyang kagalingon when he wrote or when he taught sa gitawag og rapture doctrine or doctrine of the rapture, especially in 1 Thessalonians. Makita nimo diha nga iyon siya, then we which are alive, iyon siya sa din pen ang mao nga statement sa maong sulat niya nato sa mga Thessalonian believers, gi-include niyang iyang kagalingon to be part sa mao nga event sa umaabot rapture siya nga ako siya, then we which are alive munang dako siya panglantaw nga maabot siya, ma-appeal siya sa mong rapture. Ang iyang pagkunahuna appeal siya din because ang iyang thinking ang rapture hapit na. So tungod sa nahitabo nga apostasy sa iyang time, kay there was an apostasy happen sa church. Daghan ang namiya sa pagtuo. So thinking hapit na mabalik si Ginoong Hesus. Tuo siya nga mo ni ang last days. Pero
taas pa gid kayo ang gihatag sa Ginoo. Itong nahitabo nga mga dark ages, mga suffering sa church, actually that is the punishment of God tungod sa pagtaghan sa mga mali nga mga doktrina. From 100 AD ato makita din up to now, sa ato ang panahon, dinhi ng gawas ang daghang kayong mga false teaching. Muna nga, di ka matingala nga nung pertindagaan ng mga denominations ang nagtudlo o bakak. Nga naman, gikan din diha gasugod ang pertikadaghan nga nagahimo og nagkalailahi nga mga doktrina. O pinaka master diha ang big church, pertindagaan ng doktrina ang gipanghimo nga di makita sa Biblia. O katong mga Kristohanon nga hilaw-hilaw na ila pang nadala. So, kung yung tan-aon, doon na lang siguro yung mga nahitabo nga mga revival, mga panghitabo, o doon na revive, or ang Bible na nahatag sa mga katauhan. Pero, di rapod siya magdugay. Yan naman, gikan 16th century, doon ay gitawag revival nga nahitabo. Ang Bible na himong isa, na preserve ang words of God, o naghatag og dakong revival sa England, even sa USA, ato makita din pero dili wa pud magdugay nga naman ang yawa na ning kamot pud og destroy sa word of God. Naghatag pud siya mga Biblia nga iyaha aron mahimong gitawag og panglaban o maghatag og confusion sa mga tao. Muna nahitabo na sa atong panahon karon, muna ingon ani daghang po mga katawhan nga nibiya sa katudloanan, especially gitagaan tag Biblia nga perfecto, inspired, perfect word of God. Pero nowadays ato makita doon na pagbiya sa daghan kayong mga kasimbahanan among Baptist churches may biya sa gitawag o kining gitawag pagtuo ba nga doon na kitay usa ka Biblia and that Bible is inspired, preserved, perfect. At makita na kining pulong sa Ginoo. Now dili na sila ingon ana karon. Ang ilan na lang gibarugan, they only believe that the King James Bible is preserved and no more inspired. Expired siguro na sila ang word of God. So there is a deviation nga hitabo sa ato ang panahon. Ang pinaka nindot magud nga hitabo sa kitong 16th century, sa church history, during 16th century, especially 1611, diha nagpundar ang ato ang KJB, King James Bible. Diha nagpundar ang King James Bible, and that kanang mga time nagsunod din ang grabe nga gitawag og revival ang nahitabo sa church history. Pero sa kunay kasulti, ang yawa wa manipay, that's why naghimo sa iyang kagalingon. And those people nga nagtuo niini kaniadto karon wala na. So there's a deviation ang hitabo. Doon ay pagbiya sa pagtuo. Ang pagtuo nila sa Biblia, ang pagtuo sa kaluwasan, wala dili na maon. Ang pagtuo sa King James Bible, the only Bible that says, study to show thyself approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kana nga passage, dili mo na makita sa uban nga mga version. That's why we stick on the King James Bible. So there's a deviation nga nitabo, doon ay dakong pagbiya. It was worldwide, no? Dili ni siya
sa una, during this time, ang tao kung mupalit siya Bible, kung mupalit siya Bible sa maong panahon, isa lang ka Bible. King James Bible. Labi ng Kristohanon, although ang Catholic group na sila ilang Bible, dual version. But in a Christian community, in a Christian world, ato makita diha, kung palit kag Bible, isa lang ka Biblia. Pero karon sa mga bookstore sa mga Kristohanon, ay na kastindira. Sa imo ha, King James, NIV, New King James Version, daghan na kikipilion. O niya, ato hinuruman, ang butang nga dili parehas, no? Things that are different are not the same. Ato na hinduman. Number 2, ato makita din niya. There's a deviation, number 1. Number 2, deception. Anong doon ay deviation nga nitabo? It is because na ay deception nga kahitabo. Ang Bible sa diyang magpadulong na dulang magpakita ang Antichrist, double time siya sa iyang trabaho to deceive the people. Kaya nga naman, iyan ang gamiton din sa tribulation period, ang pag-deceive sa daghang mga tao. So, sa di pa mabot ang tribulation period, iyan ang gihimo until gikan pa ganito, pero karon bigid siya ka double time. 2 Thessalonians chapter 2, verse 9. In verse number 9, it says, even him, that is the Antichrist, referring to verse number 8, the wicked one. It says in verse number 9, even him, whose coming is after the working of Satan, with all power, and signs, and lying wonders. Verse number 10, ingon diha. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. Ano na? Ang yawa, ganing kamot siya. Kaysa ihang pagsulod, as kapigid ang pag-deceive niya sa mga tao. Sa atong panahon karon, because we are in the end times, at makita din na, grabe po ang pagtrabaho na niya. Deception. Talaga ng ilad-ilad din sa kalibutan. Muna kung dili ka gitawag o grounded sa word of truth, dali ra ka mailad. Kaya patindaga ng mga tao sa kalibutan nangingilad. Ano imagine na? Sisa ng trabaho. Di man na trabaho sa tinud-anay nga magtotoo, di man trabaho sa kakailag Ginoo. Trabaho na sa demonyo ng klase nga mangilad kag tao. Muplanta kag ebidensya, magtanom kag intriga para pagubuto nimong tao. That is part of Satan's nature. Nature na sa demonyo, di na nature sa iyas Ginoo. Kay ang iyas Ginoo matinud-anon og truth ang iyas Ginoo. Muna nga maka-discourage. Labi nang kabalo kang nakas kamatuoran, nagtudlo kag kamatuoran, you are teaching truth, you are standing on truth, kunya makadungog kag yung anak nga klase. Mahilig magtanom og ebidensya, magtanom og intriga, marag dili siya acceptable. Acceptable sa uban, kadtong mga tao nga wala dili grounded sa word of God. Nga naman. Pariham sila bakakon. Mo man ilang nature. Pero nato kitang Kristohanon nga kahibalo ta nga kinahanglan tumubarog sa kamatuoran, mo tudlo tas kamatuoran, di parag isudawaton. Na kung doon ay Kristohanon na malin lang gyapon ang klase ng mga tao. Ambot lang sa klase sa Kristohanon. Kaya mo ay trabaho sa demonyo. Sa atong gibasa din
muna iyahang expertise, muna iyahang tactics ato makita din ha. That is why mahilig siya kung imo tan-aw ni even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness, tanang pagpangilad na lang, of unrighteousness, di pagkamatarong, in them that perish, because they receive not the love of the truth. Ang pwedeng mo counter sa deception sa tao, walain ang truth. Ang Bible ra ang counter sa mga pag manipula sa tao. Ngano man kay baluta nga ang Biblia usa ka truth. Munang pertindagan ng deception karon. Whether we like it or not, nagtunga ng sa kalibutan. O ang pinakapait nga naman, daghan pud ang mga tao nga mailad nila. Pero mo ni siya, tungod kini mga tawhana man pud, nganong nailad din mga tawhana ni? Because they receive not the love of the truth. They do not receive the love of the truth that they might be saved. So in other words, kini mga tao nga ilad nila, they are not saved. Ano naman? Wala man o. That they might be saved. Kung ila pa ang gidawat ang gugma sa kamatuuran, God loves the world and He gave His only begotten Son. The truth is Jesus Christ. Pero wala nila gidawat Jesus Christ. Para unta sila maluwas. Bakit sila maluwas? Munang parte daghanang deception. Munang careful ta dapat sa atong panahon karon. Anong pindaganang mga denomination nagtutlo kuno. Kami kamaturan, wa may musulti na dili sila kamaturan, puros na mayon na kami kamaturan, kami ang tinuod, kami ang tinuod. Wag gyud musulti dia nga kami diri mga bakakon mi. Wa musulti na. Puro na mo claim kamaturan. Now how can we know that they are in the truth? Bible, King James Bible, yan naman. Kung mayroon po tag Bible, usahay ba kay na sila teaching nga gipasikad sa ilahang Bible or sa ilang modern Bible, mga perversion ng mga Bible. So, tama ka, ingon nga, uy, sakto, mapud naman sa ilang Bible. Pero kung imo itandi sa King James Bible, diyan na makita nga, dili siya mao. Pati nagana, one day, ato na po ni i-series ng mga sevens about King James Bible. Ato ni tagad, mga sevens din or 7 languages nga kining Bible na nahimo karon kapito ang English dia. Then there are 7 English Bible kapito ang King James dia. Tanang tagal pagtagad para makita nato unsa ka nindot o ang wonders ba sa gituwag o King James Bible na ato ang barugan. So natay hinagiban. Every deception res kalibutan. Ang ato ra gyud pangkontra na is the Word of God, the King James Bible. Even Jesus Christ, sa iya mga temptation din ingon ani man kasagaran ang gamiton sa yawa. Kaya ang yawa po, kining mga ministro sa yawa, mag-quote man po na og Bible. Sama po din Satanas po good. Tanawan nilang master sa Satanas, sa gitintal na si Jesus Christ. Tanawan din sa verse number Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verse number 3. Ito makita nila. Matthew chapter 4 verse 3. And when the tempter, Satan, the devil, came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. In verse number 6, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written. Can you imagine na? Even Satan, quote a verse in the Bible. Pero daghang Kristiyano kay balo asa na makita ning iyang gikot.
Asam na makita? For it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Ang yawa, nag-quote siya. It is written. Imagine na nga. Daghang Kristiyano nakibulo asa na makita ang libro. Ang context dito, wala man nag-isulti nga muambak ang tao. Gani mo na siya mga bersikulo sa mga libro. Actually, ang chapter diya is chapter sa mga sundalo. Talks about fight. Pero wala na ingon dito nga muambak sa pangpang. Kinisay ang yawa. Mahilig dyan siya dungag-dungag. Gikot niya ang isulti sa Ginoo sa Genesis, chapter 3. Gidungagan na po niya. Mahilig na siya dungag-dungag. Pero kung sa'y panglaban na to, lain. Verse 4, sulti ni Jesus Christ. Sa diyang ipintal siya, paghimo sa bato, mahimong tinapay, sa sulti ni Jesus Christ. But he answered and said, it is written. It is written. So we have the words of God na pwedeng ika-ribat, pwede itong ihatag nga tubag sa mga tao nga nagatudlo or nagadeceive sa daghang mga tao. Si man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So ang tubag din ni Jesus Christ, verse number 7, it is written. Ang tubag niya sa verse number 10, iyon sa diha, it is written. Puro na siya, it is written, pasabot. Si Jesus Christ nagmanipula, si Jesus Christ naghimog-himog iyang istorya, ang iyang tubag na asa pulong sa Dios. Kita ang Kristohanan ang atong tubag, kung dunay daghang mga deception nga moabot sa atong kinabuhi, daghang mga tao naga pahisalag, naga-deceive sa daghang mga tao. Ang ato ang itubag diha is it is written na sa Biblia. Kunya kanang ilang mga Biblia gikot. Kaya kinang mga December, mag-quote man po ng versikulo. Panalitan, doon ito isa ka December, nag-quote ng versikulo. Yang gi-quote ang 2 Timothy 2:15. Kay ang tudlo daw sa dispensationalism is against the grace of God. Can you imagine na? Iyon siya. Hanawa. Kung iyong basahon siya, study to show thyself approved unto God. Iyon siya. Kung imong basahon sa permero lang imong pagtanaw, murag ang approval sa Ginoo naa sa pagtuon, iyon siya. Pero siya dili kumutuan na. Kay kung ang approval sa Ginoo diha sa pagtuon, mawala daw ang sense sa grasya. Ang paano imagine na? Yang kaluwasan daw karon is grasya, o tinuod man na, grasya ang kaluwasan karon. But remember, study 2 Timothy 2:15, ang salvation but pasabot ang kaluwasan, dili siya mao ang context. Ang context sa maong nga passage is about studying. It is because there are a lot of false preachers and teachers nga nagadeceive sa mga tao. Unya, kung di ka mag-study, ikaw unya ang imong pagtudlo, parehas ilaha nga, parehas sa ilang mga false teaching, at makita din na dili ka mahimong approve sa Ginoo, wala ka mahimong reward at tubangan sa Ginoo. Diha nga naman, nagtudlo mang kagbaka. So kung gusto ka nga imong teaching mahimong approve sa Ginoo, magtuon ka, yung si Apostol Pablo, magtuon ka, kay daghan kay Diyos kalibutan, nangan ni karon nga nagtudlo baka. Walay labot ang kaluwasan sa mga passage. Nagisgot siya sa pagtuon, kay daghan kayo mga false teachers sa kalibutan, nga nanungha, kay base na imong tudloon niya, parehas nila, di aprobado si Ginoo. Muna kinahanglan tang magtuon. Pero tigadaghan, maggamit-gamit po ng bersikulo. Gamiton ang bersikulo, pero dili mo tanaw sa konteksto. Kaya mga deceiver ng mga tao.
mo gamit og mga bersikulo, di mo gamit og konteksto, di mo gamit og dispensational setup, kay dili sila ganahan anong dispensational nga setup. Nga naman, ay mawala ilang pangwarta. Kaya imagine kung mo gamit kag dispensational teaching, mawala ang pagpangwarta simbahan. Nga naman, di na makakaga tudlo og first fruits. Di naman ka ma-convicted naman ka nga tudlo og first fruits. Kuan man gini, Old Testament man gini. Mutudlo og tithes, Old Testament man gini. O sa pang bay pangwarta nimo? Gigamit man na sa mga simbahan karon, tithes, first fruits. Sa panuban niya mga giving sa Old Testament. Pero di na yan ang giving. Nga naman, gigamit na pangwarta sa simbahan. Hindi sila ganahan mo sunod sa dispensational teaching, nga naman. Di ka kapangwarta diya. Walay kwarta din Mga daghang kayong mga deceiver sa kalibutan. Number 3. Ang gusto din kay diri mapunta ang mga tao. There's what we call delusion. 2 Thessalonians chapter 2 verse number 11. So today, and for this cause God shall send them strong delusions that they should believe a lie. Muna pinakapait. Ang tao nga kapangilad ug ang tao nga mailad, dunay mahitabong delusion, strong delusion sa ilang kinabuhi. Ug ang ilang lang pamatayon ang bakak, mga false teaching. Bahalag false teaching. Ganong wala man ang mga tao, ganong maminaw man siya sa mga false teaching. Tungkol ang sulod sa Biblia ang Ginoo, God will send them strong delusions. Ug ang Dios mipadala kanila dakong kalibog. Una, kabalo ta sa itong gibarugan nga Biblia, doon natay stand King James only ta. Ikaduha, saved by grace kita, it is because of what Jesus Christ has done on the cross. Mga ito ang stand. Salvation o scripture, salvation, sa pangaban niya, sanctification or service pa ng uban niya. Kaya balota sa tuwang gibarugan. Kanilang duha, pinakakuan, scripture and salvation. Kini. Doon na po tayo sa church. Pero kining duha, di ata magsugod. Scripture and salvation. Pag dili gani kasakto sa scripture, doon ay tendency gani po kasakto sa imong salvation. Nga naman, ang mga perverted Bibles, nagtudlo og salvation based on works sa unsay mahimo sa tao. King James Bible nagtudlo nga ang salvation is through what Jesus did, through Jesus' blood. Mo nagsulti sa King James Bible. Mo nang kung doon na kay problema sa imong Bible, doon na kay posibilidad nga doon ay problema ang imong kaluwasan. Na pamagani problema ning uban nga King James Bible nga igamit, nagka-problema ang salvation. So sa pagkaog sayop nga Biblia o mali nga Biblia imong gamiton. So na ang Dios nagpadala og delusions nga aron kini mga tawahan mo usahay mo tuo sa mga bakak. Mga tanaw diha sa atong gibasa, verse 11. And for this cause God shall send them strong delusions that they should believe a lie. Ang ilang paminawon mga bakak. Atong gibasa gaganina, ingon si Apostle Paul, for the time will come, they will not endure sound doctrine. Kung dili ang ilang paminawon, ang gusto sa ilahang igdulungog, maminaw sila mga false teaching or mga fables. Istorya sa kanto, muna ilang gusto paminawon. Magani nga, di kay ko gagamit og illustration nga naman. Kaya sometimes illustration is ilay. Kasagaran sa itong madunggan nga mga istorya diha,
Kaya gamiton ka ng illustration, mga bakak, mga banday, na muhimo, ora na, katang isip lang na. Kaya dahil dapat taganahan sa mga illustration, na ay Biblia, pinaka-dig ko na. So strong delusions, may natabo sa kalibutan karon. Bisan sa secular world, ang tanawang mga tao karon, mas maminaw sa bakak. God shall send them strong delusion. Wala na lang sa kalibutan, how much more there is sa spiritual aspect, how much more sa pulong sa pulong na sa Ginoong kahisbutan. Mas daghan ang mga tao maminaw, daghang mga tao gusto maminaw na itong mga bakak-bakak ng mga istorya, bakak-bakak ng mga pagtulunan kaysa tinud-anay nga katudluanan sa Biblia. Manay sad reality sa itong panahon karon. Og naata sa end times sa makita din na ang tao gibutang sa Ginoo ang gitawag og dako kayong kalibog sa mga tao. Aron sila mutuo sa mga bakak nga mga istorya. Mo na problema sa atong panahon karon. Lisod kay i-transform ang tao into maminaw lang unta sa gitawag og truth. Lisod naman. Nana sila sa dakong kalibog. Padulong na dito. Pait ang kahimtang sa tao. Number 4. Sa pailain ng metabo, dala tayo gitawag og distraction. Unsa ang distraction? Wala gitawag og mga diversion. There's kalibutan pati naghanang distraction, maghatag sa imong para ma-diverted ang imong attention. We're in a high technology. And sometimes technology can be a diversion, can be a distraction sa tuang kinabuhi. Wala tay klaro nga pagtuon, pag-meditate sa words of God tungod sa mga entertainment sa atong panahon. Kasi tungod sa ka-high-tech sa atong panahon, gusto sa paspas kayo ang panahon, paspas ang dagan, gusto sa gikan sa cellphone. Atong lahat, grabe ka, paspas ang technology. Ang biyahe, paspas kayo. Ang mga plane, paspas kayo. Sakinan, paspas kayo. Di taganaan ang mahinay-hinay. Pala sa technology. Ika paspas ka technology, grabe po ang distraction sa atong kinabuhi. So, di na taka-focus sa insakto. Di na taka-meditate o para sa Ginoo. Pero nindot sa bukid, yun naman, sa bukid, nakatay mga mameditate mo ang kaayos Ginoo. So doon ay distraction nga pangitabo. Masa may mga distraction na ito makita din Tanan-tan 2 Timothy 4 chapter 4. Nag-iskot niya po na siya end times. Ato ning ibasa gani atong kung context sa konteksto. 2 Timothy 4:3 unya, for the time will come, that is the end times. The time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse number 8. Henceforth, ako rin Dr. Basa. Verse number 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them which also that love his appearing. Verse number 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Sometimes the love of this present world, those worldly things, those worldly entertainments, mao na siya distraction sa itong kinabuhi aron ma-divert kita
Oh, amo na mga distraction aron mawala ta sa focus sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa atong pagkakristohanon. Same times present world. He's talking about world. He's talking about worldly things. Ang sa may naas kalibutan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, muna naas kalibutan. O muna gitawag distraction. Muna nagpahatag ka na to nga ma-diverted ka sa ato ang focus as Christian. Muna nga, daghan kay distraction sa atong panahon ko na. Kung focus lang tayo sa kalibutan, walay katapusan. Ha? Kung fokusan tayo kalibutan, puro bagot-bot atong himuon sa kinabuhi nga naman. Pero kung nagkanang kabuto na to, watay, mangandoy kay balay, ganindot tayo. Mangandoy kay sa kinanindot tayo. Mangandoy kag, business ganindot tayo. Dalang kag, pangandoy yun. Why ka umanan? Kaya kung muna imong fokusan, sige lang tayo bagot-bot sa kinabuhi. Mga distractions kinabuhi, para natay time to meditate unsa kaayo ang ginuos ng kinabuhi, every single minute, every single moment ng kinabuhi, unsa gihimo sa ginuos ng kinabuhi, wala ta na. Ang pinaka ng distraction nga may tabo. Number 5, defection. Mga tao karon depektibo na kayo mo to. Tanaw sa 2 Timothy 3. Kita na to diya. 2 Timothy 3, okay, chapter 3, 1 to, masawang din eh. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Iyon anak kadepektibo ang tao sa atong panahon karon. And one is a very dangerous time na ito makita. Depektibo na ang tao. So, selfish ang tao. For men shall be lovers of their own selves. Muna ang atong panahon karon. Usugot ka sarili. Selfish ang tao karon. Pag tungod sa ka-selfish sa tao, nakaimbento ang technology. Ang cellphone, ibutangan nagkamera sa tubangan. Kagi lang sa likod. Sa iya na pirmi, makatutok ang kamera. Nanang word is selfie. Sig selfie. Pirmi butang sa my day. Selfie, my day. Ano yung kinaboy sa tao? Sa una kay ang front camera bati magkuha. Ang karon gipanindutan na gipod. Kuha na kay grabe gyud. Depektibo ang tao karon na naman. Mao man ay batasan sa katapusan ng panahon. Anong sikat kay mga cellphone karon ay mga front camera ano naman. Diha makita nimo ang kinaiyahan sa tao. Covetous. Walay ka kuanan ang kinabuhi. Walay pagkakontento. Ang butang sa uban gusto pang kuhaon. Boasters, grabe ka hambugiro. Proud, karboso kayo. Blasphemers. Gusto kayo i-blaspheme. Ginoo pa kayo i-blaspheme sa sura. Disobedient to parents, unthankful, unholy. Without natural affection, nawala na itong natural affection niya, maluluyon ang tao. Kaya mahitabo nga, na yung mga tao madisgrasya.
Mawag tangan pag mawa pang pitaka, mawa pang mga cellphone, mga nadisgrasya na yung tao. Kawatan pa pagkabastos nila sa mga tao. False accusers, amo ni rampant. Ingon anak kadepektibo ang kinaiya sa tao karon. The word defection means conscious abandonment of allegiance or duty. No. Dili siya unconscious, conscious siya. Kaya balo siya siyang gibuhat. Pero that is a conscious abandonment sa iyang allegiance. Ang Pilipino daw, di mo palaaway ang Pilipino, pero nga nung karon palaaway naman Pilipino. Di mang tanay kinayas Pilipino. Ang Pilipino sa una is hospitable mga Pilipino. Pero karon grabe naman ka mga bastos sa Pilipino. Palaaway naman kayo. Nag-influensya na. So, at mga din ha, we have a duty. Even kita na Kristiyano, doon na kita duty. We should not abandon our duty as a Christian. Or else maging depektibo ang itong pagkatao. So, muna yung hitabo. Number 6. Duplication. Sabot ang duplication. Or imitation. Siguro, may nag-duplicate, di siya na siya ang original. It was just, pwede na siya, kanang word nga, imitate. Gisuon-suon lang, good. Pero, dili na siya mo ang sinundanay. Doon ay mga tao dali nga, pwede magsuon-suon. Kaya sa verse number 5. He said, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. You can duplicate to be a Christian, or you can imitate to look like a Christian, but in reality you are not. Pero nagana mga tao karon nag-imitate. They're imitating Christianity. They're imitating as followers of God. Pati nagana na denominations, pati nagana na mga religions, nagtuo sila, nag-imitate sila. Kami ang sumusunod ni Kristo. They are just imitating. Pero sa Biblia, they have the form, having a form of godliness, but denying the power thereof. Sa Kristohanon, sa ito ang salvation, sa itong power. The power sa Kristohanon is the gospel. Jesus Christ is the power of God. But when it comes to salvation, the gospel is the power of God. Muna yung si Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation. Those who imitate sa gitawag of godliness, they have the form of godliness, but denying the power thereof. Bisa kung saan pag-ingon, Kristohanon mi. Kung wa ka mo tuo sa gospel, which is the power of God unto salvation, you are denying that gospel, that power. Dagang kayo mga kuwan doon. Nag-duplicate, nag-imitate, sila Kristohanon. Pero dili, na naman, wala gani kakasabot sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kung di gani ka mo tuo, nga mao lang ni ang bugtong pamaagi aron ang tao makaadtos langit, maluwas siya, maanyang kalag makabaton sa kaluwasan. Kung di ang tao mo tuo ni ana, magpabilin na siya nga naa kay form of godliness. Na kay purma, na kay dagway sa pagka-Diyos nun, pero yun siya, wala, gidinay ni mo ang power. Unsa ang power sa kaluwasan? Ang maayong balita. It is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greeks. At ito kita din ha. Tagang mga tao niya na, they deny sa gituwag of the gospel of Christ. Kaya ilahang
Ang ilahang gospel, dili ni death, burial, and resurrection, the shed blood of Christ. Dili na mo ilang gospel. Ang ilang gospel, Ten Commandments, good works, baptism, turning away from sin, surrender to the Lordship of Christ. Pero tinagana mga gospel nga kipanghimo-himo. They are not gospels. They are just man-made tradition. The gospel is how that Christ died for our sins. According to the scriptures, He was buried and then He rose again the third day. Maunay gospel, maunay power of God unto salvation. Manindagan kayo mga denomination karon. They have the form of godliness, having a form of godliness, but denying the power thereof. Kung sa Sultas Biblia, thereof. From such turn away. Ta pwedeng mag-fellowship anong matuhanan na. Pwede mo istorya sa ilaha, pero fellowship, hindi na pwede. Yan naman. Mga deceiver ng matuhanan na, sila ang nag-promote, sila ang nag-deceive sa daghan kayong mga tao. Nakita pwedeng mag-uban ng klase ng mga tao. So, pwede kang mo imitate, pero kung wa kay gospel, which is the power of God unto salvation, mahimo na siyang useless. Kana nga religion, matong religion, nindot kayo, grabe posturan, nindot kayo, Diyos nung kayo mo atong simbahan. Pero kung wa ka maluwas, wa kay maayong malita ng kasaligan sa imong kinabuhi nga mo only solution, only way to be saved. Kanang imong pagka-Dios nun, tan-awon, wa nay pulos nga naman. Di man na mapadalas langit. Nga ana, yung Biblia naklaro ana. Porma lang sa pagka-Dios nun ang naa ka. Pero imong gideny ang power, the gospel, wala. Duplication, imitation lang yapon na. May tag-duplication, pag nakayabi, imo ipa-duplicate. Morag naong. Parihigig na mo. Maka-apply pultahan, makapanda sa kyanan. Pero di kina siya ang original. Lahi gina siya og quality. Dagway mo og yun. Mo po yun. Siya ang dagway mo og yun. Diyos nun yun kay dagway. Mo bitaning makadisip. Daghag mainad nga naman. Diyos nun kay tao. Diyos nun kayo sinuotan. Diyos nun kayo mukanta. Diyos nun kayo. Diyos nun yun og dating. Pero pag usisa, unsay teaching. Basic ang kaluwasan na to. Salvation by baptism. Salvation by good works. Di wala. Gideny ang power, ang gospel. So, mahimong useless. Tama na ka sa pag-imitate, pag-duplicate, pag-sumsuon. Pero di na ang tinudanay. Unang, klaro kayo sa sulti sa Biblia na dagway, murag tinuod dyan, pero di ay. Number 7. Destitution. Masama ni buot pasabot yan Mayroon tag-destitute from daily food. Doon ay kakulangon sa pagkaon. So, I'm talking about scarcity of spiritual food. Tama din in verse number 7, sulti diya, ever learning siya, and never able to come to the knowledge of the truth. Ano man na? Nagisulti ang Ginoo at sa gitog Amos, Old Testament. Siya gisulti diri. Hindi ni siya basta-basta nga pagkasulti sa Bible. Amos 8:11. Okay. Amos 8:11, yung siya, behold, the days come, yun siya, mabot ang panahon, saith the Lord, that I will send a famine
in the land. Uy, mupadala siya og famine sa yuta. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of the hearing of the words of the Lord. So siya magpadala ko og usa ka katalagman o sa kagutom. Dili kagutom sa pagkaon, kung dili kagutom sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Now, niabot sa tong panahon karon, nga dunay mga tao iyon siya ever learning and never able to come to the knowledge of truth. That is destitution. That is a destitute of the word of truth. Dunay scarcity. Ngano may anak man nga sa ato panahon karon na hunong panahon nga pertindagan ng Biblia. Mo yung kagpila ka translation sa Biblia, pertindagan ng translation sa Bible. May hinuon ka nga destitute or kining gitawag og famine, sa gitawag og hearing hearing the word of the Lord, the words of the Lord. Tinuod man na siya nahitabo. Daghan tinuod kayong Bible sa atong panahon karon. Pero asa ang tinud-anay nga words of truth, ang word of God, asa? Na ang ilang nadunggan dili words of truth kundi mga perverted words of God. That is why nahitabo sa atong panahon karon. Daghang mga tao, kanunay nga tuon, naa sila na ay Bible nga gidala. Pero di sila makadungog sa gituwag og di sila makadungog sa word of truth. Di sila makabot sa gituwag knowledge of truth. Nga naman, ang ilang Bible nga gitubang dili man words of truth. Munay hinungdan. Ang sulti sa Biblia, kanunay nagtuon. Kita ka ng mga leader sa mga simbahan, mga pastor sa mga simbahan, ng mga denomination na nagamit og mga lahi nga mga Biblia. Sige po nagtuon. Pero di gina kakabot. Sultihan naman ang dispensationalism. Di po nakabasag dispensation sa ilang Bible. Ano naman, walay dispensation sa ilang Bible. Di nila mabasa ang dispensation. And then mag-study and then rightly divide the word of truth. Di po sila mag-rightly divide the word of truth. Nga naman, di sila kabasa sa ilang Biblia, anak. Muna nga, sigig tuon sa ilang Biblia, gitawag, perverted the Bible, pero di gid makakabot ngadto sa kahibalo, sa kamatuoran. Muna gitawag og famine, from hearing the words of truth, the words of God. Bisag na pa'y Biblia ang gitubang, pero dili. Ano man? Perverted na ang ilang Biblia. So, dunay destitution na hitabo. Dunay destitution or destitute of spiritual food. Ang mga tao karon wala na. Wala na yung words of truth. Wala nga. Bisag unsaon. Sigas, ang karon ang tao, grabe yung access. Ang access sa tao karon, pati nang dali Ato ka Google, nasa Google. Pati naghanang access sa atong panahon karon, grabe ka-high-tech. Pero bisag pag high-tech kayo na siya, naatanan, pagkitaan mo sa Google, naatanan. Pero kung ang imong pagtuo, wala masintro aning libruhan Mamis, pagyapon mo ang truth. Bisan pagperti ka, ang truth available kayo karon ang truth. Pero kung di lagi masintro ang imong pagtuo sa words of God, labi na sa King James Bible, daghan kag ma-miss nga mga truth, nga kasagaran din gipang ilisan. Labi na sa salvation, ang sulti sa King James Bible, ang salvation is dire lang, pinagis pagpaminaw sa maayong balita. Mula ni ang maghatag kanimo kaluwasan. Pero paano maghatag og kaluwasan ang gospel, ang maong passage sa ilang Biblia kung lahi ang pagkasulti sa ilang Bible?
i-compare sa King James Bible. Muna, gitawag og scarcity. Doon na gitawag famine from hearing the words of truth. Muna, kung ang tao, sa duha ka butang lang siya dapat mag-settle sa ang kinabuhi. Sa iyahan gitawag, sa gitawag scripture, sa kuning sulti ganina, sa scripture, o sa gitawag salvation. Mula na i-settle dapat sa iyang kinabuhi. I-settle niya asa ang iyang belief. Asa nakasentro ang iyang pagtuo. Sa scripture. Diri ba sa gitawag og King James Bible? Or scripture ko no katong perverted ng mga Bible? Ito na nagana na. Diha lang na isettle, diha ka na lang siya mag-settle. Kaya kung isettle mo ang imong belief, there is King James Bible, then na kay tendency nga imong kaluwasan tama. Doon ay possibility, pwedeng imong kaluwasan tama. Nabay tama nga masulti ang perverted nga Bible? I don't think so. Pero I doubt. Nadasa mo yung, naluwas man ko, pinagay sa, nga mga Biblia? I doubt. Na naman, kay pertindigahan nag-teaching ang mga perverted Bible nga lahi sa gisulti sa King James Bible. Ang sulti din dili na ni sentro ang maayong balita. Ang atong salvation, nakasentro na siya. Nakasentro na siya sa dugo, sa blood of Christ. At itong makita diha. Diha nakasentro ang atong salvation. Perverted Bible, mostly sa mga perverted Bible, di tanggal nila ang blood of Christ. Pagkita nang gitawag na mo ng mga Biblia na anemic Bible, na naman, wala na diya ang mga blood of Christ, ipangtanggal na. Which, mo yung pinaka-importanting mensahe sa ato ang kaluwasan, the blood of Christ, because without the shedding of blood, there's no remission. We are purchased by His own blood, yung sa Biblia. We are bought with a price. Kung saan nga price? The price of His blood, yung sa Biblia. No, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, tungod sa dugo ni Kristo Jesus. Pero kung tanggalon ni mo ng dugo ni Kristo Jesus, o gitanggal na sa uban ng mga Biblia, paano man sila makabaton og kaluwasan kung sa ilang Biblia di nila na makitaan. Mana nga, kanang duha ka butang isettle lang sa usa ka tawo ang iyang pagtuo sa scripture. Unsa nga scripture? King James ba ang ituan? Perverted ba nga mga Biblia? Sa iyang salvation, asa man siya nagtuo? Sa sulti sa mga perverted nga Bible or sa sulti sa King James Bible, which is the blood of Christ. Diha lang, our salvation depends sa unsay giula ni Kristo na sa iyang giula na iyang dugo sa Kalbaryo. Diha nagdepende ang atong kaluwasan. Wala sa bisan unsa nga mga butang nga naman ang atong kaluwasan is through the blood of Jesus Christ.